Anthurium Flower for Undas 2025. Dito sa video na to ay makikita nyo na ginagawa ko na yung white DC at nilalagyan ko siya ng yellow sa gitna. Sorry agad kung hindi ko napakita kung paano gawin ang bulaklak na ito. Pagkatapos ng DC ay sinimulan ko nang gawin yung ating Anthurium. Bali may nag-order nga pala sa akin ng 3 order ng Anthurium flower para sa undas. Kaya naisipan ko na gawa ng vlog. Naisip ko kasi na baka ito na yung last flower na tatanggapin ko ng order kaya ginawan ko na siya ng vlog. Pero meron pa akong ibang mga bulaklak na ino-offer like sunflower, pink na gerbera, red na gerbera, meron din akong white na yung calla lily at saka yung kulay purple na flower. Story time muna tayo kung paano ako nagsimula magtinda o gumawa ng mga fuzzy wire flower. Month of October, madalas na lumalabas sa Facebook ko at sa TikTok yung mga tutorial ng paggagawa ng fuzzy wire flower. Siguro kasi ito yung mga madalas ibenta sa nalalapit na Teacher's Day. At dahil doon, na-enjoy ko naman ang panonood hanggang dumating sa point na hindi na ako makatulog kasi gusto ko rin gumawa ng ganito. Para kasing ang saya kasi ang ganda-ganda ng mga bulaklak, diba? So ayun na nga, nagpaalam muna ako sa husband ko na bibili ako ng mga materials para sa paggagawa ng mga fuzzy wire flowers. At yung mga materials na binili ko lang ay isang fuzzy wire na pink, yellow at saka green kasi parang isang bulaklak lang yung gagawin ko doon. Actually, na-disappointed pa nga ako kasi ang pangit nung nabili kong quality ng aking fuzzy wire. Manipis kasi hindi ko pa naman alam kung saan bumibili ng shop na maganda yung quality. At dahil nga hindi maganda yung quality, so parang naging training ko lang yung paggagawa ng fuzzy wire flower gamit yung manipis na fuzzy wire. So ayun na nga, at mabalik nga tayo dito sa paggagawa ko ng Anthurium. Bali dito kumuha na ako ng yellow na fuzzy wire kasi yun yung pinakagagawin natin doon sa pinakagitna ng ating Anthurium. Bali dinikit ko lang siya sa stick tapos saka ko naman siya ilalagay sa gitna ng butas ng ating Anthurium flower. At eto na nga ang aking mga nagawang Anthurium flower. Bali ito ay 5 piraso para sa isang bouquet. Tingnan nyo, diba? Ang gaganda. Next ko namang ginawa ay itong ating mga pandahon na ilalagay natin sa ating bouquet. Bali gumawa ako dyan ng mahaba na dahon at meron din namang maliliit na dahon. Bali gumawa ako dito ng 9 na piraso na mahaba na dahon at 7 na maliliit. Ito nga pala uli yung Anthurium na ginawa ko. Bali pang 3 bouquet yan. So total of 15 flower ng Anthurium. Tada! O diba? Transition. Nag-iba din ang damit. So ito nga pala yung mga ginagamit kong pot. Hindi ko rin siya na-videohan kasi nakalimutan ko at saka gabi na kasi nun. Wala rin kasi akong ilaw sa terrace. Bali dito, layer siya. Una is bato, merong karton, styro, at sa ibabaw itong pinaikot na fuzzy wire. Dito naman sa video na to ay sinimulan ko nang lagyan ng stick ang ating mga dahon. Tapos, dun sa maliliit naman na dahon ay nilagyan ko naman ng toothpick kasi maliit lang naman ang pinaka-stem na kailangan natin para sa bouquet na yon. Kala nyo, assemble na, no? Kala ko nga din mag-a-assemble na. Maglalagay pa pala ako dito ng dahon-dahon, tapos lalagyan pa natin ng floral tape.
ang dami mong proseso sa paggagawa nito. At ito na nga sila. Ayan, at dito na nga pala yung pag-assemble. Bali dito, nilayer ko yung 5 anthurium para maganda naman siyang tingnan at para hindi matabunan ang bawat flowers. And then sa likod, naglagay ako ng mga dahon-dahon at layer din yung ginawa ko dyan. Basta panoodin nyo na lang kung paano ko ginawa. Actually, hindi naman to tutorial. Parang gusto ko lang ipakita sa inyo at ikwento ang aking pagpa-vasi wire. Nakakatuwa nga, hindi ko in-expect na aabot ako sa 20 orders ng mga bulaklak ko sa undas. Kasi bago pa lang ako dito. Siguro, marami ring nagkagusto sa bulaklak ko kaya marami ring bumili. Tsaka wala pa rin masyadong nagbebenta ng ganun. So yun lang, nilagay ko na din yung candle. At ito na ang ating finished product.